So who else? Who else? Who else? Yan. Cebu, Taguig. Okay, hi Myla, 100 from Taguig. I'm here in Taguig. Okay, hopefully we can see you. So by the way, guys, I would like you to maximize every Sunday dito sa Manila if you wanted to meet us and teach you some strategies, teach you some plans, no, about Iconic. So you can meet us every Sunday. We have a traders catch up every Sunday in a mall, no. So planan natin 'yon para magkaroon tayo ng traders catch up sa mall. We're in MRT station siya. Okay, so para hindi kayo mahirapan. Okay? So good evening kay Sir Fritz, Coach Fritz, kay Coach Ramnard's cousin. Okay, so without further ado, guys, I will introduce to you our speaker for tonight. And we will be doing this consistently every single week para may marinig kayong malulupit na mga change life, no? So, alam nyo kayo, bago ko introduce pala, no? Alam nyo kanina, kayo ng hapon, merong nag-post sa, kasamahan natin to, kateam natin in Superhuman, and nag-post siya na dati, ang gusto lang niyang bilhin is farm lot. And apparently ngayon, nakabil na siya ng farm lot, nakabil na siya ng SUV niya na brand new, so nakapag-invest na siya sa cryptocurrencies, nakapunta na siya ng Dubai, ilang beses na she's prodigy 3K. Hindi ko i-spill pero we might be inviting her na mag-speak sa atin one time, maybe next week. So ngayon, nagpapatayo sila ng dream house and lot. Doon sa lot na bili nila, no? So napaka unbelievable na in just 1.5 year maybe, yung ganong klase ng changes from a nurse, no, na medyo struggling, and then coming to trading and coming to affiliate trading, and right now I can say a multi-millionaire in just 1.5 year. Sino dito gustong kumita or maging millionaire at least you have a 1 million savings that you don't touch? Sino dito? Type me kung gusto mo maging millionaire, okay, in the trading platform. Hindi natin sinasabi magiging millionaire ka in 1 decade, in 10 years hindi, in 7 years hindi, in 5 years hindi, in 3 years hindi. You can be a millionaire in just 1 year or less. And you know what? Our speaker for tonight became, hindi naman siguro papalibre lahat, ano? Became a millionaire in less than a year in trading. Became a millionaire, hello, in less than 1 year in trading and affiliate trading. How many of you is ready or are ready for this speaker? Okay, so itong speaker natin for tonight was my classmate back then in college, no? Hindi kami masyadong nag-usap back then and hindi kami masyadong close. And I came to the name of this person nung nag-start ako, and I'm very, very thankful that this person trusted me. So I hope that everybody of you will really build a very nice relationship because people trust us, no? Kapag nag-trust sila sa atin, no? Kaya nga sobrang saya ko kapag nagpo-profits yung mga tao, and sobrang ano ko din, no? Nalulungkot ako pag SL din. So and hindi ko akalain na magi-start siya on the spot, na parang tinawagan ko lang siya, hello, and nakapag-start ka na ba ng trading? Gusto mo mag-trading ng Forex? And then sabi niya, interested siya. Magkano? Sinend ko yung link, send ko yung presyo. Nag-enroll in just less than 5 minutes. Okay? So, and fast forward, yung pagiging stranger namin sa became a closer friend, and then business partner, and then really one of the pioneering person in terms of social media usage in the team. Okay? Ang following niya sa social media, several thousand people. Kapag ka nagpo-post ng videos, paldo agad yung video, no? Trending ka agad, no? And nakita ko siya from someone na may magandang background, no? BPO,
manager, and then nag-freelance with 6-digit salary or income every single month. And then nawalan siya ng work. And then sabi ko, Lord, what shall I do to this person na wala ng work, gusto makabawi? And you know what? Siya na magkwento sa inyo or alam mo yon yung process pero from ang gulang niya no 60,000 man lang no sabi niya. And then the next month 600,000 yung income. And then last month, hindi ayoko na sabihin basta more than 1 million, okay? Pero anyways, gusto kong pakinggan natin siya. One of my good friends, kasama ko sa gym, kasama ko saan saan, kasama ko sa Indonesia, kasama ko sa Cebu, kasama ko sa Dubai. And this person also fueled no yung ating tinatawag na motivation in terms of doing this. Okay? In trading. So I would like to welcome to you our first ever Manara Master in the past. Siya yung kauna-unahang gumamit ng Manara sa team, mga kapatid. Hindi ko pa alam yung Manara. In-enroll ko siya. Siya nag-Manara. And then this person doesn't want affiliate trader. Nung una gusto niya mag-trade but it turned out one of the most successful top 4 or top 3 in the whole Asia in terms of affiliate trader. Please help me welcome give give this person no ng virtual clap, mag-chat kayo ng clap. Welcome Coach Lee. Ayun, Hello Coach Lee, are you guys. there? Hello, good evening Yun. everyone. Ayan. Hello. Grabe naman yung pakilala natin, Coach Joey. So, I'm very much grateful. The Yan. floor is yours. Sobrang swerte ko talaga na si Coach Joey ang nag-chat sa akin nung araw na yon. So, sino dito blessed ka din and sobrang thankful ka na nakilala mo din si Coach Joey dito sa community natin, 'di ba? So, mag-thank you naman tayo sa lahat ng mga effort, 'di ba? Sa lahat ng mga natutunan natin sa kanya, whether it's about trading or spiritual man kasi ano yan eh. Full package na yan eh, Lodi natin talaga yan. 'Di ba? So, ayun, good evening everyone and welcome to the second part of our Traders Night. And I'm very much happy kasi syempre sobrang dami natin ngayon, no? So 22, and if you have friends and relatives din, yan, na gusto pang humabol, yan, kasi magtuturo tayo dito ng basic trading. So at least meron ka lang idea para sa mga wala pang idea talaga. And dun sa mga nagte-trade naman na, ayan, meron tayong mga added strategies na pwede nating matutunan tonight. So I hope na excited na kayo. Yan, type excited nga kung excited na ba kayo na matuto tonight. So mabilis lang naman tayo, and then so just to give you an idea, ayan, sige, flash ko na yung screen ko para guided tayo ng ating slides. Okay? So, ayun, napakilala naman na ako ni Coach Joey, no? Pero, para sa mga first time akong makikita, yan. So, this is my, pa 1 year na ako nagtitrade pa lang. Yan. So, ang dami talagang nangyari sa isang taon na yon. And I'm very much grateful dito sa opportunity na to na pinakilala sa akin, syempre. And I was just a normal employee, just like you. Yan, taas kamay. Type me nga yung lahat ng mga dito, mga empleyado pa, 'di ba? So I was just a normal employee and nag-try lang naman ako. Yan, sabi ko bibigyan ko ng oras tong trading. Yan, so nung una part-time pa lang ako, yan, tapos naging full-time na in a span of ilang buwan ba? Saglit lang eh kasi nga nawalan ako ng work. So napilitan. Napilitan ako mag full-time bigla, 'di ba? So, tonight, very excited ako, no, kasi hindi lang yung story ko kasi probably most of you narinig niyo naman na yung story ko. Pero excited ako dun sa maririnig niyong stories later on. Yan. Nung mga iba pa nating kasama dito na nakapag-resign na pala sa work. Ayan, type resign. Kung sa tingin mo, it's about time, 'di ba? Coach Lee, ayoko na, pagod na ako mag-work. 'Di ba? So, type resign kung if you're someone na naiisip mo na rin siya. Siyempre grateful naman tayo sa work natin, 'yan. Pero siyempre iba pa din, 'di ba? Iba pa rin yung meron ka or hawak mo yung oras mo, tama ba?
So, yung wala kang iniisip na boss. Okay? So, um, yun yung ano, yun yung may mga success stories tayo later on. Ayan. And ayun, welcome to ay iba pala to. Okay. So, sorry, ibang ano, presentation pala yung naklik ko. Teka. Ayun, dito pala dapat. Okay. Okay, mali, mali. Okay. Ayan. Yan. So, yan. Yun yung background natin. So, right now, I'm a full-time trader. And welcome to Traders Night. From employee to full-time trader. So, ito talaga yung ano ano to, goal dito ng karamihan, no? Kapag fill out ka sila nung ano, nung form na parang why do you want to become a trader? Yan. So, usually ang nilalagay nila doon is para ano daw, yung makapag-resign na, 'di ba? So, paano nga ba ano yung mga pag-uusapan natin tonight? So, meron tayong how to copy paste signals, yan, baka meron pa rin kayong matutunan kahit nagtitrade naman na kayo ngayon, pakinggan nyo pa din. And meron din tayong how to calculate risk reward, yan. Or meron din tayong trading plan, yan, na pwede nating i-follow. And bukod dyan, meron tayong mga success stories na pag-uusapan, yan. Sharing ng mga totoong trader, yan, na kumbaga from employee at from nagwo-work dati, ngayon nakapag full-time na sa trading. Yan. So, excited na ba kayo? Ako, excited na din ako. Ayan. So, let's talk about trading muna. Okay, so ano ba yung ida-download? Saan ba tayo nagte-trade? Most of the time, dito tayo sa MetaTrader 5. Ayan. So, sa iba dito na mga nag-spot trading, gumagamit din sila ng Bybit or Binance. Yan. So, pwede din yun. Sa mga crypto trading naman. Yan. Pero mostly kapag nagte-trade tayo dito ng Forex, mga indices, dito tayo sa MetaTrader 5. Okay? Types of orders. So, marami dito nagtatanong, ano ba yung sell limit, Coach Lee? Ano ba yung buy limit? So, lahat ng yan, syempre, tinuturo yan sa academy natin, sa ECA. Pero, syempre, in-skip mo yan kasi gusto mo mag-trade agad. Di ba? So, taas kamay yung mga in-skip ang tutorial, tapos gusto na lang matuto sa live market, kaya ang sakit, ayan, nasusunugan, 'di ba? So, types of orders, meron tayong iba't ibang types, no? Meron tayong market execution, ibig sabihin kung ano yung market price right now, yun yung i-execute ng trade mo. Okay, meron din tayong buy limit, sell limit. So buy limit, wala pa dun yung presyo, pero yung analysis mo is pag bumaba yung presyo dun sa price point na yon, magbabay ka and you are expecting the price to go up. Okay? So kumbaga bounce siya. Okay? Bumaba yung presyo, nag-buy ka dun sa ilalim at ini-expect mo na tataas yung market. Okay? Kaya ka nag-buy limit. So sell limit naman is baliktad naman siya, di ba? So ine-expect mo tataas muna pag na-hit yung certain price, ine-expect mo na magba-bounce na siya dun sa price na yon, kaya ka nag-sell limit dun at pababa na yung market. At kapag tumama yung analysis mo dito, guys, paldo ka. Okay, magpa-profit ka. Meron din tayong buy stop, sell stop. So, meron din, parang ganun din siya, pero hindi naman siya bounce, kundi tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, alam mo na pag dumating dito sa price point na to, is magko-continue pa yung momentum ng buy. Yan. So, naglalagay ka na ng ano doon, ng order na pag na-reach niya, for example, na-reach ng gold ng 3,400, alam mo na magtutuloy-tuloy pa siya kasi that's a big resistance or matibay na resistance na na-break niya. So yun yung ibig sabihin nung buy stop. Yan, tapos ganun din sa sell stop. So sa mga bago, mostly ng mga trades natin ay market execution. So ibig sabihin pag nakita mo yung signal, i-execute mo na siya agad. Okay, most of the time. Pero meron din tayong mga signal na sell limit, buy limit. Okay? So type 1 naman kung nagigets mo na yung mga types of orders. Kung hindi mo pa rin nagigets, yan. So I suggest na bumabad ka talaga sa ating ECA at sa academy natin. Okay? So ngayon may dumating na signal, okay, sa gold. Okay, mostly ng signals natin sa gold ay market execution. So meron kang dalawang choice kung anong gagawin mo diyan sa signal na yan. Pwede kang pumunta dito sa quotes. Okay, piliin mo yung XAU USD at mag-place ka ng new order.
Okay, nakalagay dito market execution. Make sure na tama yung order. Baka naka-buy limit yan. And ilagay mo yung lot size dito. Mamaya pag-usapan natin yung lot size. Tapos ilagay mo dito yung TP and SL. Okay, kung ano yung presyo na nandyan, kung ano yung presyo ngayon ng gold, yun yung magiging buy mo. Yan, buy market, sell by market. Ibig sabihin kung ano yung market price ngayon, yun yung ibibigay niya sa'yo na presyo. Okay, nakuha ba guys? Yan. Type 1 kung na-follow mo pa. So ito yung example ng signal natin. So for example, sinabi na sell gold. Yan, wag kang magmadali. Ayan. So meron tayong 3 steps na gagawin. Pag nakuha mo yung signal, okay, una sa lahat, huminga ka malalim. Ayan. Okay. Tingnan mo kung nasaan yung price point. Okay, tapos na ba siya? Nag-TP na ba? Baka 5 minutes ago pa yung signal, baka 1 hour ago pa yung signal, na late ka na. Actually, yung 1 minuto na malate ka, minsan pa TP1 na siya. So you need to check sa chart mo, nasa na yung presyo. Okay, nasa na ba yung presyo? Ayan, makikita mo naman, pupunta ka dito sa chart, nasa na yung presyo ni gold. Okay, tapos pag nakita mo na ang layo na, okay, for example, dito sa example natin na to, 2782 na si gold, which is yun yung TP3 niya. Ibig sabihin, naiwan ka na. Diba? Naiwan ka na nung signal. Ayan. So, um, hindi to hindi to akma masyado yung example natin. Pero, example lang naman yan. So, nagpa-sell si gold. Ibig sabihin, ito yung range niya, 2790 to 2788 siguro to. Ayan. Ngayon, next mong check ay malayo ka pa ba sa SL? Yan. Kasi itong SL na to, 2793. Ibig sabihin, kung nakapasok ka na nag-sell ka sa 2790, ayan, and nag-stop loss siya sa 2793. So, magkano guys? Ilang pips yan? Ilang pips yan? Sige nga, sa mga marunong dyan. Ilang pips ang stop loss mo kapag ganyan? 2790 hanggang 2793. 30 pips. Ayan, very good si Jasper yan. 30 pips. So, ibig sabihin, okay pa siya, no? Okay, para sa akin, okay na okay yung 30 pips SL. So, pasukan mo siya ng sell. Yan. Kasi, ikukumpara mo siya kapag nag-TP. Imaginein mo, pag nag-TP siya is 40 pips. Ibig sabihin, mas malaki yung reward na makukuha mo kaysa sa nire-risk mo. Okay, yun yung RR, yun yung risk-reward. Kailangan mo siyang isipin, 'di ba? Na yung ito bang tinatalpak ko na ngayon, ito bang tine-trade ko na ngayon, malulugi ba ako? Minsan kasi pumasok ka sa trade, 'di ba? Sobrang lapit mo na sa TP, sobrang layo mo sa SL, kaya pag nag-SL 'yun, medyo masakit. Okay, so bigyan ko kayo ng example. Sa risk reward, guys, no, if you are at 50% or 60% win rate. So, let's say sa isang araw or sa isang linggo, nakaka 10 to 20 trades ka. Okay, yung iba sa inyo mas marami pa, 'di ba? Kasi pindot ng pindot. Pero hindi dapat ganoon yung trading. So, dapat calculated talaga lahat ng mga tinitrade mo, calculated mo yung risk reward. Okay? Sa Manara kasi naka-calculate na 'to eh. So makikita nyo doon kung 3 ba yung risk reward, kung 3, ibig sabihin 1:3 yun or 3:1, di ba? So maganda yun, okay? So makikita nyo dito sa chart natin, pag mas mataas, okay, yung risk-reward ratio mo, mas okay siya. Ibig sabihin, even at 20% win rate, you will still profit. Basta lahat ng trades mo na yon ay 1:5 yung risk-reward. Ibig sabihin, paano yan, Coach Lee? Yung 1:5. Ibig sabihin, nag-trade ka, ang sell mo, let's say, ang sell mo is 2794, 10 pips, diba? 10 pips. So, 2792 pala, sorry. 2792 yung sell mo, may stop loss siya sa 2793. So, 10 pips lang yun, guys. Tama? Pero, pag nag-TP siya, okay, is 2787. Yan. So, 50. 10 pips versus 50 pips. Okay, so mahirap
humanap ng trade na gano'n. Okay, sa totoong buhay. So, mahirap humanap ng trade na 1:5. Usually, ng mga trades natin, guys, nasa 1:3, 1:2, 1:1. Okay? Kaso, ang nangyayari, minsan, papasok ka sa trade, wala ka man lang sa 1:1. Kasi, ang lapit mo na sa TP, let's say, pumasok ka ng 2787. Diba? Tapos, magti-TP ka lang ng 2786. Wala ka pala, hindi man lang nag-break even, di ba? Nag 1:1 yung risk reward mo. Kaya pag na-SL to, lugi ka talaga. Kung nag-TP yan, okay lang din. Di ba? Kung nag-TP, paano pag nag-SL? Okay, so we want to make sure na kapag meron tayong tinitrade, tingnan mo, gaano ba kalayo yung SL, gaano ba kalayo yung TP. Huwag ka mafo-FOMO masyado na baka maiwan ako. Yan, baka maiwan kasi ko nung buy. Yan, katulad nung TP10 natin kanina, hindi ko na nasundan eh. Kasi late ko na na-receive na nakita talaga yung signal, guys. So, ako personally, hindi na ako nag-trade. Kasi wala na eh, lumipad na yung market. So, nakaka-FOMO siya. Siyempre, pag nakikita mo TP1, TP2, TP3, TP4, naging TP10 pa, di ba? Pero hindi na eh, naiwan ka na kasi ng market eh. 'Di ba? So magiging mababa na yung chance mo nun. Paano pag nag-SL yun, edi ang layo-layo mo pa. 'Di ba? Type 1 nga guys, kung nagigets pa ako. Ayan. Type 1 nga kung nagigets pa natin. Ayan. Are you guys learning? Ayan. Type learn. Ayan, if you're learning. Okay, so yun yung risk reward, no? So, lagi mong isipin, okay ba tong trade na to? Pasok pa ba siya? At least 1:1 guys, no? Pinakamababa na yun. Kailangan mo lang practicein. Medyo magma-minus, plus-minus ka lang naman sa gold. Madaling-madali lang siya i-compute eh. 'Di ba? Kasi madali lang i-compute ang pips sa gold. So, kapag meron tayong mga Manara trades, usually yung mga sinesend ko ng Manara trades, 3:1 yan eh. Okay, so yung reward over risk niya mataas talaga. So, imagine niyo guys, oh, kapag maayos yung risk reward mo, kahit na mababa yung win rate mo, papaldo ka pa din. So, kahit na mas marami yung trades mo na na-loss, as long as yung mga tinitrade mo, mataas yung risk-reward ratio niya, papaldo ka pa din. Okay? Kuha ba, guys? So, kahit na, okay lang ba yun, coach? Masyadong madami akong losses. Oo, kasi yung mga losses mo naman maliliit eh. So, let's say nag-loss ka ng 5 trades. Yung 5 trades mo na yun, ang SL lang mga 30 pips, 30 pips. So, $3, $3 ka lang. Pero pag nag-win ka naman, 'di ba, is naka 50 pips, 60 pips, 70 pips. So, ibig sabihin, mas marami pa rin. You will still end up in profit. Yan. I-try nyo yan, guys. I-try nyo sa demo, yung sinasabi ko, para mag-gets ninyo. Okay? So, manually close the trade. So, yan, syempre, nag-enter ka na ng trade. Yan. Syempre, i-close mo with profit. Pwede mong manual, pwede namang nakaset yung TP. Minsan lang kasi, meron tayong mga trades, lalo sa gold, yung scalping, natin, signals, yan, yung mga pinoprovide natin, ay mostly dyan, nagko-close tayo even before the TP. Okay? So, pag sinabing, close your trade now and set SL to break even, iset mo na kung saan ka nag-entry point. Baguhin mo na yung SL, dun mo na ilagay yung SL. Kung mag-aantay ka pa ng TP1 and TP2. Yan. Pero kung hindi ka na mag-aantay, okay ka na sa profit na yon, i-close mo na siya manually. So, pag nagtitrade ka ng gold, guys, no, lalo na yung VIP natin na gold, I would really suggest nakatutok ka talaga. Hindi pa pwedeng may iba kang ginagawa, hindi pa pwedeng pawala-wala yung signal mo. Kasi anytime na mag-update si admin or sa VIP or yung nagbigay ng signal natin, kailangan ma-close mo siya. Kasi minsan, pag nakita nilang nahihirapan na yung market, nagpapa-close talaga ang mga provider natin para makapag-close ka ng profit, ma-secure mo na yung profit mo, and ma-set mo na yung stop loss mo, yung SL mo into break even para kahit ano nang mangyari sa market, tumaas man siya o bumaba man siya, mag-TP2 man siya, TP3, you are already secured. Yan. Kung ang trade mo ay more than 0.01, okay, sa mga nagtitrade dito ng 0.02, 0.03, 0.04, hindi mo kailangan i-close lahat ng position mo na yon. So, pwede mo siyang i-modify. Ibig sabihin, pag close mo itong close position, 'di ba, inano mo siya, nilong press mo siya sa cellphone,
lalabas sa'yo yung option na pwede mo siyang i-close ng kalahati. Okay, so dito sa taas na to, meron diyang lot size. So usually, ang nakalagay dyan, kung ano yung lot size ng trade mo, 0.02. So pag binago mo siya into 0.01, okay, lalabas yung kalahati ng profit. Yun yung tinatawag na secure your profits. Okay, so ang mangyayari yung 0.01 na equivalent na profit, makukuha mo na, masusube mo na. Ayan. You will take profit at yung matitira na 0.01 will be your running trade. Kaya minsan nakikita nyo, di ba, na, oy, may runner ka pa ba? Oy, may running trade ka pa ba? Yan. Yun yung sasabi na let the rest of the trades run. Okay? So, pwede mo siyang i-modify. Minsan, sobrang bilis ng market, guys. Okay? Mahirap mag-modify ng trade, lalo na sa gold. That's why ako personally, I would just put two positions. Okay? Pipindutin ko na lang dalawang beses yung 0.01, 0.01. Yung isa doon, okay, pag sinabing mag-close na, mag-take profit na, i-close ko na yung isa na runner, okay, yun yung i-move ko yung SL into break even. Tapos aantayin ko na lang kung magti-TP1 ba o TP2. Kung kaya mong mag-risk na mas malaki, tatluhin mo yung trades mo. 0.01, 0.01, 0.01. Bakit? TP1, TP2, TP3. Pwede yun. Kung nahihirapan ka mag-modify, kasi ako personally, nababagalan ako. Minsan, ang bilis ng market, imo-modify ko pa siya. 'Di ba? Minsan, ang bagal ko pa mag-type. 'Di ba? Or nagkagulo-gulo dito sa lot size. So, hindi ko siya magawa. Okay? Pero sa iba, nagagawa naman nila yan. So, are you guys learning? Yun. Maximizing profit, secure profit. So, yun yung tinuro ko kanina, modify position. Please, i-practice ninyo to guys. Practice niyo to sa demo, ha? Huwag mag-practice sa live account. Anong let's say isang gagamitin ko, Coach Lee? So, we suggest, ayan. Now, with the amount of signals we receive from Solex, Manara, AI, Soul, and, ulit yung Solex, VIP yan. The most effective way to take these trades is not to enter the max lot size of your account that your account can handle. For example, ang funds mo ay $100. So, 10% of 10%, your max lot size would be how much? Magkano guys? Ang max lot size kapag $100. Yan. Sige, type nyo nga. Pag $100, wala, wala, wala kayong max lot size. Tinatalpak po namin yung buong yung buong $100 po, Coach Lee. Ayan. So, 0.1. Okay, max. Okay, so, yun yung ano lang naman to guys ha. Ang tawag dito? Standard. Yan, standard natin. Yan. Ibig sabihin, kung gusto mo mag 0.1, you are risking already, how much percentage per account, 'di ba? Kasi for example, ito guys, so meron tayong $500, 10% of that is $50, 10% of that is $5, yan. So your max dapat per trade is 0.5. So yung 0.5 na yan, wag mong italpak lahat doon sa isang trade na yun. Okay, so yun yung nire-risk mo for the day. Okay, so for a day or for a trade, ikaw bahala. So pwede mong gawin is spread out mo siya. Okay? So, pwedeng 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, or 0.02, 0.03, yan. Ako sa $100 actually, ang masasuggest ko, 0.01, 0.02. Hanaan mo na munang mag-trade yun. Matapos yung trade nun, saka ka ulit pumasok sa trade. Yan. Medyo masakit na yung 0.03 kapag $100 lang yung account. Yan. And when it comes to trading plans, sino dito wala pa nitong trading plan natin. So, I've created a trading plan which is based on 3%, 5% of teka lang, hanapin natin. So, ito po yung trading plan. Kung wala ka pang copy nito, libreng-libre lang naman to guys. Ayan. So, bibigyan kita ng copy nito. So, dito makikita mo, pwede mong piliin yung funds. Halimbawa, $100 lang yung funds mo. Ito yung magiging target mo every day. $5, $5, $5. Nakakatuwa kasi
Merong mga nagchat-chat sa akin na sinesend nila yung screenshot, Coach Lee, okay na ako for the day. 'Di ba? So, kayo kung gusto niyo rin mag-send sa akin or gusto niyo mag-send sa leader ninyo, feel free to do that. Kasi ano, alam mo 'yun, para ano ka, may kasama ka, may accountability partner ka, 'di ba? Dito sa trading plan mo na para maano, ma-discipline mo talaga yung sarili mo. Kasi alam niyo ba guys, yung $5 na yun, wag niyo minamaliit yan. Kasi pag nag $5 a day ka, in 5 days lang wala pa tong weekend. Kasi pwede ka naman mag-Bitcoin pag weekend. That's already, how much? 100 dollars profit. Okay, hindi mo mapupulot kahit saan yan. Kaya kahit sabihin mo, grabe naman sila, $500 siya per day, $1,000 siya per day. 'Di ba? Huwag kayong mafo-FOMO, huwag kayong maiinggit sa mga malalaking account na. Kasi dati nag-umpisa lang din sila sa $5 lang din. Okay? So, dito meron tayong, so compounding tong strategy natin guys, yung $100 mo can turn into 1.6 million. Grabe no? With proper discipline. Pwede pala maging 1.6 million yung $100 ko, Coach Lee. Oo naman. 'Di ba? So, ito is based to sa 3%. Yan na trading plan. And kapag naman nag 5% ka, medyo malaking risk na to. You can turn it into 23 million pesos. Okay? So, this is based on getting a goal. Yan, 5%. Okay, 5% of the balance every single day. Yan. Tapos monthly siya, nagbabago. Okay? So, pag 200 yung funds mo, ito yan, 300, $1,000. Pag high risk ka, you can do 15%. Ibig sabihin, yung $1,000 mo na funds, mag-i-aim ka ng $150 every day. High risk na to guys, considered high risk. Pero pag na-consistent mo to, na 750 ka for the week, malinis. Hindi ka na. Pag naka 750 ka na, huwag ka na mag-trade for that week. Pag na-consistent mo yan, naku, grabe, $4,000 ka. Okay, sa first month mo pa lang. Okay, are you guys learning? Kung wala ka pa nito, message mo ako or message mo si admin, or message mo leader mo, may copy sila nito para makakuha ka nitong ating trading plan. Okay? So, ayan. Any questions so far? Any questions, guys? Ayan. Live nga pala tayo. Hi sa mga nanonood sa live natin. TikTok, FB. Ayan, kung may questions po kayo, message lang ako. Ayan. So, ito na ang pinakaabangan natin. So, type ready nga kung nandyan pa kayo. 27 participants sa Zoom. Ayan, may kausap pa ba ako? Yan. If you can open up your camera, I would really appreciate it as well. Yan. Ano yan, pampadami ng pera yan. Kaya, pag lagi naka-open ka, yan. Type ready. Ito na guys, yung pinakahihintay natin. Yan. Success story. So, yan. Unang success story natin, guys. Meron na namang bagong nakapag-resign. Diba? So, team resign yan. Type nga, team resign. Okay, so ito naman, nakasabayan ko to halos, no, na bago-bago pa lang nagte-trade last year. Kasabay ko siya, minessage niya ako, he's a total stranger. Minessage ako, I think nakita niya yung video ko sa TikTok ba or FB. And nakakatuwa lang kasi very eager talaga siya. I think yung unang araw na nag-sign up siya dito, hindi siya nakatulog eh. Parang tinapos niya lahat ng mga videos, tapos na-addict din yan sa Manara kasi syempre yun yung kaya kong ituro kasi yun yung marunong ako. So mostly ng mga traders ko, magaling talaga sa Manara and he is one of the best traders yan na ginagamit yung Manara AI natin sa pagtitrade. At part-time lang yan, tapos may mga business din siya, no? And recently, sabi niya sa akin, nakapag-resign na siya. Thank you daw sa Forex. O, di ba? So, congrats naman natin ang ating bagong-bagong apprentice. And not only that, no, natulungan niya pa yung iba na makapag-start din sa trading. Yan. So, if you share this opportunity and become an affiliate, you will also receive passive income every week. Yan. So, ngayon, na-hit na niya yung $100 per month na passive income. In addition pa sa mga trading profits niya. Ayan. So, kung kilala niyo siya, si Alizer, huwag kayong magpalibre muna. Ayan. Kasi, nag-aayos siya ngayon ng bagong bahay. Ayan. Okay. So,
Nasa church lang siya, pero next traders night natin, pwede natin na siyang interviewin. Ay, so ayan. Congrats naman natin si si Ali. Guys, para makikita niya 'to mamaya, 'di ba? So, congrats naman natin siya. Yan, type congrats na nakapag-resign ka na finally. Type mo ako na next, 'di ba? Sa mga gusto makapag-resign na guys, possible talaga siya sa forex trading. So ako personally, yun nga, hindi na ako apply pa ng work ulit. So I just focus yan, mag full-time na lang tayo ng trading and also affiliate. And then one of the success stories na pinakamamahal natin si Coach Bea. 'Di ba? Former teacher into full-time mom. Yan, and full-time trader right now. She's also earning passive income in affiliate. Yan, more than $900 every month. Plus, she's also one of the US 30 master. Ayan. So, Coach Bea, okay lang ba? Few words lang na makapag-share ka sa ating mga bago. Mostly kasi dito mga bago pa lang na nagtitrade. What did you learn? Kasi alam mo naman, 1 year na tayo. 1 year na tayo and I'm sure marami kang learnings for the past year katulad ko din. Okay, yung mga nalo-lost tayo ng malalaki dati, yan, and gusto na natin mag-give up. Makakapag-share ka ba, Coach Bea? Ayan, spotlight kita. Hi, good evening everyone. Can you hear me clearly? Ayan. Naririnig niyo ba ako? Ayan, okay. Yes, yes. Yan, sakto. Umiiyak yung anak ko. Diba? Perfect. Perfect Pag hindi ka timing. nagkasalita, hindi iiyak yan. Oo. Kung hindi ako nagsasalita, hindi siya umiyak. Nung nagsasalita na si Teacher Bea, saka siya nagsalita. So anyway, good evening everyone sa lahat ng mga tao na nandito sa Zoom. I hope na nakakain na kayo ng dinner kasi kami hindi pa. Ako din. Yeah, parehas tayo, no? So type 1 naman, kung naririnig at nakikita niyo yung kagandahan ko. Type 1. Yung hindi mag-type 1, ay nako. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. So thank you so much sa mga nag-type 1, no? So, ano ang question ni Coach Lee? Dun sa 1 year, yan, na nag-forex trading ka, ano yung mga natutunan mo? And siguro share some challenges ng nag-uumpisang trading. Sa trading. Ayan. So guys, katulad nyo rin ako dati na nakikinig lang, na nagjo-join lang sa Zoom at nanonood ng mga trainings. But later on, syempre, hindi na ako nakikinig. Yung dating pinapangarap ko na makapagsalita din katulad nito, nagagawa ko na at the same time, nakakapag-share na rin ako ng knowledge ko on how to trade the US 30 na dati pinapangarap ko lang. Kasi before, meron tayong mga coaches na magagaling talagang mag-trade. And sila yung nagtitrain sa atin. Sabi ko, hala, sana ako rin. Kaya nung first time na nag-meet kami ni Coach Lee, lagi siyang nagsisend kasi sa group chat namin before ng profit niya talaga. Tapos, edi may traders meetup kami. Ang ginawa ko, dahil eager nga ako na matuto mag-trade, gusto ko talagang mag-trade, dumikit ako sa kanya na parang close kami. First time naming mag-meet ha. Tapos, nag-meet kami dun sa, anong hotel yun? Sa Ortigas. Basta sa hotel sa Ortigas. Sa Linden. Sa Linden. Tapos, sorry. sa Linden. First time namin mag-meet sa Linden. Tapos, dumikit ako sa kanya, sabi ko, uy, paano ba gamitin yung Manara AI? Kasi hindi ako marunong. Kasi Coach Lee nga talaga yung Manara AI master natin dito sa team. So, dumikit ako sa kanya, feeling close ako. Tapos, sakto, magsasalita ako sa harapan. Tapos sabi niya, ito, may buy dito. Nag-buy ako, tapos 0.05 yung lot size ko, B. Yung fund ko, $100 lang. Nagulat ako. Sabi ko, hala, wait lang. 0.05 yung lot size ko. Ikaw na bahala dyan. So, nagsalita ako sa harapan, tapos, iniwan ko yung phone ko sa kanya. Ayun, taldo. Kasi yung signal na kinuha namin is galing sa Manara AI. So, ang natutunan ko naman for the first year, for the whole year na nandito ako sa trading is discipline. Discipline is the key talaga to make you wealthy. O English yun. So, kung wala kang disiplina sa sarili, kahit gaano ka pa kalaki, kumita or mag-profit ito sa trading, eventually, sino nakakaranas nito? Eventually, profit ka ng simula
Monday to Thursday. Mm. Tapos nahit Friday mo na yung ubos. goal mo for the week. Nahit mo na yung goal mo for the week in just 4 days. And then, hindi ka pa nakontento. Hindi ka sumunod sa disiplina sa sarili mo, hindi ka sumunod sa trading plan mo. Pagdating ng Friday, naubos lahat ng profit mo. Type 2, kung nakaranas kayo ng ganun. Taas kamay O, dyan. di ba? Yung mga naubusan Perfect. ng funds Kasi, kasi ayaw ganyan tumigil. din ang naranasan ko. Okay? Ganyan din ang mga naranasan natin. Kasi makulit tayo eh. Masyado tayo nagiging greedy. And meron pa diyang nampo-FOMO sa atin. Sabi niya, I took the buy. Eh, ako din naman, takot na ako mahuli. I took the buy din. Ayun, naubos lahat ng profit ko. So, yung mga nakakatawa na nakakapagbigay sa atin ng lesson na nakapag-grow sa atin kung paano mag-trade. So, dito, personally, natutunan ko kung paano mag-trade sa DJ30 without Abdallah. Kaya ko na mag-trade kahit wala siya. Just support the resistance lang. And then, proper lot size and wag maging greedy sa pips kasi scalping lang ang ginagawa natin. At the same time, natutunan ko rin na disiplina talaga sa sarili. Kasi once na meron kang disiplina sa sarili, profits will follow. Ayun talaga yung pinaka-challenge natin dito sa trading eh. Yung disiplina sa sarili. So, ayun lang sa mga bago, I advise na magkaroon talaga kayo ng trading plan. Kasi malaking tulong yun, ang trading plan sa inyo. Kasi once na magkaroon kayo ng trading plan at sinunod nyo yung profit niyo na goal dyan everyday, eventually talagang magpa-profit talaga kayo ng sunod-sunod at meron talaga kayong disiplina sa sarili niyo. So, ayun lang naman. Baka may additional question pa si Coach Lee. Congratulations, Coach Bea. So, anong feeling na nakapag full-time ka na sa trading? Kumpara Ay, dun sa masaya. dati na nag-work ka. Yeah, before pala, teacher ako. Teacher ako by profession. Licensed professional teacher ako and nagturo ako for 5 years. And doon nanganak ako, nag-tutor na lang ako. Kasi mas malaki yung sahod sa tutor compare sa pagtuturo. And nasunugan kami. So, nung nasunugan kami, saktong pumasok ako sa trading. Tapos sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Hindi pwedeng wala akong income, wala akong perang pantulong doon sa bahay na ipapatayo. And alam nyo ba guys, eto totoong kwento to ha, hindi to kwentong barbero. Ang sahod ko lang before is 15,000 a month sa pagtuturo. And nung pumasok ako sa trading, and pinasok ko rin yung affiliate, dito ko lang naranasan na makahawak ng 50,000 sa buong buhay ko. Imagine, 50,000 in a week. So dito ko lang yun naranasan na makahawak ng 50,000 in a week. And then, since nakaranas na ako ng ganun, nakita ko yung opportunity sa trading talaga. Sabi ko nga sa kanila, Coach Joey, Coach Lee, Coach Jayan, the future is so bright. And nakita ko na sobrang ganda ng opportunity na kayang ibigay sa atin ng trading as long as nagbibigay ka ng effort na mag-aral, nagbibigay ka talaga ng time, nagtsatsaga ka talaga, at meron ka disiplina sa sarili mo. Talagang magiging mayaman ka. Type 1 if you agree. Type 1 kung nag-a-agree kayo sa akin. Diba? Kasi sa trading, kung nagmamadali ka palagi mag-profit, nagmamadali ka palagi kumita, ay habulin ka rin ng losses. So, ang napaka-importante dito is yung skills and knowledge na makukuha mo sa trading. Kasi, kahit umalis ka na sa Iconic, as long as meron kang skills and knowledge, dala-dala mo yun, kahit nasaan ka, kahit anong oras, kaya mong kumita ng pera. Ganoon ang kayang ibigay sa'yo ng trading. So, kung ang habol mo is profit lang everyday na $20, $20, tapos hindi ka naman nag-aaral, nangungula ka lang. Wala kang growth, wala kang mararating sa buhay. Unlike sa nagtsatsaga ka talagang mag-aral, nagsusugtog ka talaga sa academy, sumasabay ka sa mga live discussion ng mga traders natin, talagang magiging magaling kang mag-trade. So, kung makikita ninyo, si Ali, di ba binanggit ni Coach Lee kanina, si Ali, one of our trader na magaling talaga na malaki yung profit niya, kahit $100 na yung deposit niya, nata-turn niya into 1,000. Alam niyo palaging sagot ni Ali kung bakit niya nagagawa yon? Nag-aaral lang siya na nag-aaral sa ECA. Nag-aaral sa academy, balikan ng balikan kung walang maintindihan or hindi pa naintindihan. Kasi
doon lang din daw siya natuto. So imagine, 'di ba? Galing din si Alice sa sa trabaho. Nag-resign na siya dahil sa trading. So, guys, talagang advice ko sa inyo na mag-aral talaga kayo ng trading. Kasi sobrang laki talaga ng opportunity. And, dagdag ko din, so, dahil nga, kumita na ako ng 50,000, di inigihan ko pa. Sumunod na yung withdrawal ng 79,000, 50,000, 20,000 in a week ha. In a week. So, imagine, dito ko lang naranasan sa trading. Kaya, hindi na ako babalik sa pagtuturo. Gusto nyo yun? Wala na akong stress sa pagtuturo. Kasi nakaka-stress yung pagtuturo, di ba? Dito sa trading, pipindot-pindot lang ako, kikita na ako ng pera. So, ganun kadali as long as meron kang skills and the knowledge on how to trade. So, yun lang naman guys. I hope and I pray na talagang pag-iigihan ninyo yung pag-aaral, maglaan kayo ng time para matuto, at mag-effort talaga kayo. Because profit will follow kapag ginawa niyo yung mga ganung bagay. So, yun lang. Grabe, guys, no? Grabe yung 50,000 per week. Bea, anong feeling? Natuwa nga ako kasi nga, sabi ko nga sa kanila, lagi kong pinagmamalaki. Hindi na pinagmamalaki, siguro parang ano lang ako, proud na talaga ako because of trading. Nakapunta ako sa ibang bansa na dati hindi ko siya naranasan. Sabi ko nga bakit ngayon ko lang siya na-encounter? Dapat dati pa para hindi na tayo naghirap magtrabaho ng sobrang todo-todo, tas ang liit lang naman ng salary natin. Sobrang satisfying ng ng result sa effort na binibigay natin dito sa trading. As in, siguro dati sinasabi ko nagmamayabang lang yun sila pero nalulos din sila ng malaki. Tapos nung naranasan ko yun, ay totoo pala talaga na magpa-profit ka pa sa trading once na nag-aral ka. So yun lang guys. I hope and I pray na talagang magiging katulad din namin kayo. Ay, tatay mo. Ganun. Ayan. Okay, so thank you so much for sharing your journey, Coach Bea. And Thank you so much. follow nyo si Coach Bea sa TikTok, sa TikTok, Facebook. Teacher Bay FX with 0 following. Marami akong poster dati. Dati-rate, si Coach Lee lang ang may mga poster. Ngayon, nung medyo naging sikat na rin tayo, tsaka ang ganda natin, alam niyo, ay, di ka ito itsura ko dati nung hindi pa ako nagtitrade Kahit ko, guys. Nung pumasok ako sa trading, nagkaroon ako ng glow up. Tanong nyo kila Coach Joey. Grabe, no? Ako ba nag-glow up ba, Coach Bea? Oo naman, sobrang glow up. Sobrahan. Sobrahan. Ayan. So, guys, ako personally nakita ko talaga yung yung glow up yan ni Coach Bea. So, grabe, no? Iba na yung Diyosa na yun ngayon. And may nakakilala sa kanya nung pumunta kami ng Dubai. Nako, sikat na yung Teacher Bea natin. May nakakilala sa kanya na sabi, ikaw ba yung nasa TikTok? Yan, nasa trading, di ba? Bigla ako nahiya. Ganun pala yung feeling. Oo, di ba? So, Sabi niya, nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. And ako actually agree ako sa sinabi mo, Coach Bea, no? Medyo dadagdagan ko lang. Yung sinabi mong effort, yan. Pero siguro dadagdag ko lang doon talaga na you also need to believe in yourself. Di ba? Na kaya mo siya. Kasi minsan effort tayo in aral-aral. Alam mo yun? Parang you put in so much effort into something. Pero deep inside, hindi mo talaga binigyan ng chance yung trading eh. Parang hindi mo talaga nakikita yung sarili mo or hindi mo binigyan ng chance na makita yung sarili mo that you will really become successful. So, para sa akin, yes, you can do the effort, pero ikaw din, Coach Bea, nakita ko talaga na you also believe in yourself during those times na gusto mo na mag-quit, di ba? Ilang beses na gusto na mag-quit. Pero you still, kumbaga, nag-persevere ka pa din at hindi ka nag-quit. Actually, si Alizer, ilang beses nang gusto mag-quit niyan dito. 'Di ba sa trading dati. Ako din personally nung nakaranas ako ng big loss, sabi ko parang ayoko na, 'di ba? Sabi ko baka parang hindi ito sa akin, 'di ba? Para hindi siya para sa akin. So ayun, thank you so much Coach Bea with your sharing. And ayun guys, no, marami pa actually ma-share yan si Coach Bea. Sa mga susunod na araw, ayan, namali na naman ako ng share, hindi ito. Sa mga susunod na araw yan. And next, okay, we have one of the success stories natin. Sino dito yung mga OFW
ayan na naghahanap ng opportunity. Okay, and finally, nandito na yung trading. Something na pwede mong isabay sa work mo kahit na nasa ibang lugar ka. And he is from Japan. Yan. So, ito guys, hindi ko rin to kilala. Total stranger din. Yan. Pero, grabe yung story nito, no? So, may papakita ko sa inyo and siguro elaborate na lang din niya mamaya pag nagtanong tayo sa kanya. Pero pakilala ko sa inyo si Jasper. He's one of the OFW natin in Japan. Right now, part-time trader and also started with zero knowledge. Okay? So, itong tao na to, nag-chat siya sa akin. Kinumusta ko siya. Sabi ko, kumusta? Nakakasabay ka ba sa signals natin or sa trade? Sabi niya, nakakasabay naman po, coach. Pero lately, medyo nagipit. Pinadala ko po lahat ng earnings sa probinsya. Nagka-emergency po kasi sa bahay. Pero thankful po ako sa signals and knowledge. Yung napadala kong $600 ay galing sa trading. Grabe, no? Yan. So, guys, congrats naman natin si Jasper. So, he earned $600 in trading. Tapos, naipadala pa niya, di ba, sa family niya. So, type congrats nga. Yan, para makita naman natin yung syempre we will celebrate wins dito, no? So, kahit pa $10 yan, $20 yan, we should really celebrate it, okay? At ang nagustuhan ko sa sinabi niya, nag-set daw siya ng goal. Yan, ginaya niya daw yung Excel file, yung trading plan natin. And naka $500 daw siya in 2 weeks. Ibig sabihin, it works, 'di ba? So sinabi rin ni Coach Bea, 'di ba? And ako napatunayan ko na din na if you really have a trading plan and you stick to it and you really discipline yourself na kapag na-hit mo na yung trading plan mo, huwag ka na mag-trade. Huwag ka mapo-FOMO, 'di ba? You will really really succeed dito. Ayan. So, nasa na yung 20 plus participants. I-congrats natin si Jasper. Ayan. And Jasper, nandyan ka ba? Okay. Okay lang ba? May few questions lang ako for you. Asan ka na, Jasper? Yan. Open mo yung cam mo para kita. Ma-spotlight kita. Ayun. Ayan. Sobrang gwapo naman. Ni Jasper. Ayan. So, good evening sa'yo. Anong oras na dyan ngayon sa Japan? 9:07 p.m. po. Ano lang, 1 hour lang tayo. 1 hour ahead. 1 hour ahead lang. Okay, ayun. So, na-inspire kami sa story mo, Jasper. And so far ba, simula nung nag-umpisa ka, ano yung mga naranasan mong challenges and ano yung mga natutunan mo so far sa trading and ano yung masishare mo para sa mga nag-uumpisa dito sa forex trading? Una ko pong, pwede po ba ako? Yung una ko pong struggle is yung FOMO. Yun po talaga yung first month ko po ata sa trading is yung FOMO tsaka yung greed. Oo, no? And then nung parang nag-webinar po ata kayo doon or isa sa lesson niya na maging disciplined trader. Doon na po pumasok sa isip ko na what if gayahin ko yung trading plan ni Coach Lee. And doon na po ako nagsimula na nag-earn ng $50 to $70 per day. Grabe. Tsaka once po ma-hit ko yung ganong quota, nagka-stop na po ako every day. Until Yun. nung Mm. hindi ko na po pala na-realize nag-earn na po ng $500 in 2 weeks. Hindi mo napansin. Kasi Oo. nakapokus ka lang sa daily goals mo no? Oo po. Tsaka focus din po kasi ako sa work. Kaya pag may nagsisignal, iniiwan ko lang po yung TP tsaka SL. Okay, okay. So, kumbaga, strict ka lang doon. Oo Sa po. TP siya, ma-SL siya. So, guys, grabe, no? Congrats naman natin si Jasper ulit. Ayan. And kung ikaw ba, Jasper, right now, ano ba yung nakikita mo sa forex trading? Is this something na talagang pwede talagang makatulong sa'yo, sa family mo, or alam mo yun, na significantly pwede talaga siyang maka-help? Or ano sa tingin mo? For me po, if magiging discipline ka lang tsaka pag-aaralan mo na maigi, ah, tatagal lang oras, magiging profitable tsaka makakatulong din po talaga tayo sa pamilya natin.
Yun, okay. And nakikita mo ba yung sarili mo na maging full-time trader ka in the future? Okay. Siyempre naman po. Oh, grabe, 'di ba? So, masaya yung ano, pupunta ka sa Japan, hindi para magtrabaho, kundi para Hmm. gumala, oh, 'di ba? So, Pero as of now po, nagte-trade po muna ako para makaipon para yes, sa pag-fund ng aking college. yun. Okay. So, ay, oo nga pala yung kinuwento mo sa'kin, mag-aaral ka Nga kasi, po. 'no? Nice, nice. So, imagine guys, no? So, very inspiring and thank you so much ano Jasper sa Thank you. story mo and ayun, keep it up. Yan, na ano Thank kami you po, coach. madami kaming na-inspire. Na-inspire ba kayo guys kay Jasper? Yan. Congrats naman natin si Jasper guys. Yan. Sige, so ano yan, mahihain niya pero pinagbigyan tayo tonight. Yan, na makapag-share dito. So, ayan. So, congrats naman natin. Nasaan na yung iba? Oh, gising na. Gising na. So, ayun guys, no? So, it's not perfect. Para sa akin, no? It's not perfect yung magiging journey nyo dito. And lahat kami dito and lahat ng makikilala nyong mga traders ay meron talagang naranasan na losses, big losses. Ako personally, big losses talaga from last year. And meron akong mga times before na I also want to give up. Pero because of this community, and this is the reason why you should be always attending trainings, yan. Kasi hindi mo alam na dito pala sa training na 'to narinig mo si Jasper, yun pala yung makakapag-spark ng ano, 'di ba, ng discipline sa'yo kasi narinig mo from other people. Puwedeng kapag naririnig mo kami walang masyadong effect sa'yo, pero nakita mo yung isang bago nating trader na possible pala na kumita ng $20 to $50 per day and you get inspired to also do the trading plan. So that's the reason why we also conduct these type of trainings guys na sa totoo lang, ano 'to, extra mile talaga 'to ng mga leaders, wala po 'tong bayad and puwedeng hindi naman namin gawin 'to, 'di ba? Pero we are, ako din kasi personally, I appreciate trainings, 'yan. Mahilig ako mag-aral, mahilig ako mag-training, mahilig akong makinig sa mga coaches and mentors, even YouTube, 'no? So, I always want to ano, to improve myself para siyempre more knowledge, more improvements, and we can also become more successful, 'yan. Agree ba kayo do'n? Na once you improve yourself, you will also become better at any aspect of your life, 'di ba? Magugulat ka na lang, dami mo na palang pera, 'di ba? Magugulat ka na lang naging successful ka na pala just because you keep on learning and attending these types of trainings, ayan. And siyempre guys 'no, I also want to acknowledge, yung team natin, 'yan. So our community, so Top Gun and also Quantum Traders, itong community natin na 'to, this is also the reason, why 'yan, there's so many success stories right now dito sa team natin. It's because we have the leaders like Coach Joey, Coach Jean, sila Coach Gio, 'yan, na they also help us, okay, to become better every day. And para sa akin siguro kapag wala ka kasing community, magte-trade ka mag-isa, kahit gaano pa kaganda yung mga signal na 'yan, you will still feel alone. And kapag dumating yung oras na struggling ka, puro SL ka, puro losses ka, hindi mo ma-discipline yung sarili mo, baka mag-give up ka, okay. And lagi niyong tatandaan guys 'no, walang naging successful ang nag-give up. Wala kayong makikitang millionaire ngayon or billionaires ngayon na 'pag kinuwento nila sa inyo, sinabi nilang, "Alam mo nag-give up agad ako, eh, 'di ba, kaya ako naging successful." Walang gano'n, 'di ba? Pero almost every one of them, okay, they had a struggle, they had a big challenge, okay, kung ano mang field yung meron sila nun. Tapos hindi sila nag-give up, okey. They overcome those challenges kahit na mahirap at nagdire-dire-diretso lang sila because they are seeing the vision, okey. Hindi ko sinasabi na forex trading lang yung magpapayaman sa inyo guys, okey. This goes to every ano, to every career na gusto niyong i-pursue. May mga tao talaga na they also,
get rich and get fulfilled sa work nila kasi love nila yun, na-enjoy nila. 'Di ba? Meron naman na para sa trading, meron naman na para sa singing, dancing. So, I just want to encourage everyone na kung ano man yung sa tingin mong mga bagay that is bringing you joy, that is bringing you happiness, ayan. And alam mo gusto mong mag-grow dito sa bagay na 'to, gusto mong i-improve yung sarili mo, you just keep on taking action towards that. Kasi ano, sabi nga nung quote na ano, nabasa ko kanina 'di ba, we're all gonna die anyway, 'di ba? Ayan. Kumbaga mamamatay din tayong lahat, 'di ba? So, might as well i-try natin lahat ng ma-experience. Ako ayan, kaya andiyan ako. Kasi itong moment na 'to guys, yun nasa jet ski, 'yan yung ano ko ngayon, bagong favorite ko. Dati helicopter, ngayon jet ski na. Kasi para akong lumilipad niyan nung nag-jet ski ako, gano'n pala yun. Tapos libre, 'di ba? So, mahilig tayo sa libre. And yung mga ganyang experiences, alam mo mapapasawi talaga ako ng thank you forex, sa mga ganyang experience. 'Yan, nagyate kami, nasa Dubai kami, ang daming mga Pinoy diyan, 'di ba? Anong kaibahan namin sa'yo? Wala, 'di ba? Baka nga mas magaling ka pa, 'di ba? Pero imaginin mo na lang, there are people na nasa ibang lugar ngayon and they are just enjoying their life. Wala silang work, um, nagta-travel lang sila, nagte-trade sila 30 minutes a day to 1 hour a day, and they get your salary in just 1 day. Anong kaibahan mo sa kanila? Anong kaibahan natin sa kanila? And sa tingin mo ba, sila lang yung love ni Lord kaya gano'n sila or dahil ba pogi sila o dahil ba magaling sila? Hindi, guys. Okey, hindi ka lang talaga naniniwala na para sa'yo yung buhay na yun. You just have this limiting belief na, "Hindi, imposible talagang mangyari sa'kin yun." Guys, kung ipapakita 'to sa'kin or sasabihin 'to sa'kin siguro years ago, baka hindi rin ako maniwala, 'Di ba? Something happened nung nakita ko yung trading. Kaya namin 'to pinapakita sa inyo ngayon, kasi para mag-click sa ano mo, sa mind mo at magkaroon ka ng vision na this can be possible for you too. Kasi kami nila Bea, nangarap lang din kami niyan, 'di ba, nila Coach Joey. And sabi ko nga nun, yung pangarap ko pa nga medyo ano, although nagma-manifest ako, nag-e-aim talaga ako ng 500,000 a month, 1,000,000 a month. That time, I'm not entirely 100% sure din paano ko siya magagawa. Pero alam mo yun, binigyan ko ng chance yung isip ko na, what if kaya ano, ganun na yung kinikita ko, 'di ba? So, yun yung nagbigay sa akin ng ano, ng sipag kasi you are aiming for something and alam mo naman sa sarili mo if you will get to this income, what type of person you need to become to get that income. 'Di ba? Halimbawa guys 'no, gusto mo na kumikita ka din ngayon ng 100,000 per month or 500,000 per month. Pero grabe yung habits mo, inom ka ng inom, 'di ba? Party ka ng party, anong ginagawa mo sa idle time mo? Scroll ka ng scroll sa TikTok, ayaw mong buksan yung ECA mo, ayaw mong mag-aral, 'di ba? Puro ka reklamo, lahat na lang 'pag na-SL reklamo, 'di ba? So, tingnan mo yung mga habits mo ngayon kasi are you really becoming that person na kumikita siya ng 1,000,000. So, kasi bago mo kitain yung pera na yan, you need to become that person first. Yan. Kaya yung nakikita ko ngayon kay Coach Bea, naku, hindi malabo talaga. Baka mag 1,000,000 na 'to next month. Yan. Kasi grabe na yung growth niya, 'di ba? So, if you focus on that guys 'no, una, you should believe na you can do it. Okay, believe in yourself. Pangalawa, okay, slowly become that person. Ano ba yung mga habits ng person na yun? Ano ba yung mga habits ng magaling na trader? Ang magaling na trader, discipline siya. Ang magaling na trader, nag-aaral siya. Keep on learning and learning. Keep on asking, nagtatanong, nagpapa-coach. Yan. So, be coachable. Interviewin mo yung mga ano bang ginagawa ninyo, yung mga nagpo-profit dito.
'di ba? So, yun kapag nadapa ka, alam mo yun meron kang week na ano ba yan, hindi na naman ako naging discipline, 'di ba? 'Pag may mga weeks na ganyan na nakakainis, nakaka-frustrate kasi may mali ka na namang ginawa, siyempre accept it, okay? But it's already done, okay? And you need to move forward and do your best not to make the same mistake again. Okay, just keep on growing and growing and growing. And eventually, kapag nag-focus ka lang doon sa growth mo, parang sinabi ni Jasper kanina, nagulat na lang siya na $500 na pala yung profit niya. 'Di ba? Kasi nag-focus lang siya dun sa daily goals niya. Okay, sige, ito muna ako, $5 muna ako, strict ko muna to. Okay, $10 na ako, strict ko muna to. Okay, kahit nagsisend sila ng $1,000 a day na sila, hayaan mo sila. Okay, kasi yung journey nila iba sa'yo eh. Tama? Kung merong mabilis na nakita ka, sobrang bilis na nag-income, tapos ikaw hindi, eh, gano'n talaga, 'di ba? So, teka lang, nagve-verify yung puzzle ko. Wait lang. So, yun guys 'no. So, I really encourage everyone to do the trading plan, okay? And always share your profits kasi hindi mo alam kung sino yung na-inspire mo. Kahit small wins lang yan. Kahit naka $5 ka lang, $20 ka lang, hindi ibig sabihin nun na nagayabang ka na or hindi naman yung nakakahiya na tipong, naku, i-share ko to, tapos mamaya may loss naman. Hindi ganun, no? So, just keep on sharing your profits sa team kasi nakaka-inspire po talaga yan. Okay? So, yun lang naman guys. I hope na may mga nakuha kayo, nakapag-add value kami tonight sa inyo.